Si Claudine ay nakatira sa isang subdivision na din-develop noong early 1980s kung saan karamihan ng bahay sa loob nito ay pawang mga bungalow. Nagpaparenovate ngayon ng bahay si Claudine upang lagyan ng second floor ang kanilang bahay. Kasama sa renovation na ito ang pagtatayo ng terrace o veranda sa kaliwang bahagi ng kanilang bahay. Dahil sa ng renovation, kinakailangan na magtayo ng scaffolding ang kanyang mga trabahador sa isang bahagi ng lupa ng kanilang katabing bahay habang ginagawa ang terrace o veranda nila. Nagrereklamo ang kapitbahay nila Claudine dahil hindi naman daw sila binabayaran sa buong panahon na may nakatayong scaffolding sa kanilang bakuran habang ginagawa ang terrace nila. Inirereklamo din nito na ang terrace ay hindi maaaring itayo sa kinalalagyan nito dahil sa direkta daw itong nakatapat sa bintana ng master's bedroom ng nasabing kapitbahay. Nais malaman ni Claudine ang aming opinyon sa sitwasyon niyang ito. Ayon sa Article 656 ng Civil Code of the Philippines, kung kinakailangan sa repair, construction o improvement ng isang building o bahay, ang pagpaparaan sa nasabing easement of right-of-way ang mga materyales, ito ay dapat napayagan matapos ng danyos, kung mayroon man. Kung wala namang danyos, maaari namang mag-renovate ng bahay, kagaya nga ng sinabi mo sa iyong inilahad sa amin. Patungkol naman sa veranda na iyong ginawa, ayon sa Article 617 ng Civil Code, kinakailangan na may distansya ng 2 metro ang mga balkonahe mula sa pader sa pagitan ng dalawang property. Ngunit tandaan na ayon sa Article 672 ng Civil Code, hindi applicable ang rule na 2 metrong pagitan kung ang magkabilang bahay ay may iskinita sa pagitan nito na hindi bababa sa 3 metro ang lapad. Tandaan na ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba depende pa sa karagdagang detalye. Patuloy po kayong mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza ng Batas.